And happy Lord's Day sa bawat isa, mga kapatid. So I will just try the slides. Pwede po paki-flash dito yung screen. Not showing here yet. Sige. Thank you. Couldn't see. Okay. Let me try to... Okay. Praise the Lord. So, bilang tugon mga kapatid, no, sa isa sa ating mga brethren who requested to do a second part of the lecture on honoring the elderly. I think tapos na tayo doon sa first one. So, kaya gumawa ko ng pangalawang lecture and hopefully masundan ito ng pangatlo mga kapatid, no, about sa topic ng pagbigay galang sa mga matatanda or sa ating mga grandparents, lolo at lola. So our topic for this morning is about the gospel and our sick, aged parents. At galing ito sa libro na nabasa ko last month mga kapatid, no, or the previous months, itong book ni Kathleen B. Nielsen, itong Making Good Return. Okay? So, as a preliminary, tayo po, we're living in a radically individualistic world, no? Mga kapatid, no? At before pa pala dyan, no? Dito muna tayo sa recap, pasensya na. So, just a recap sa mga tao, sa mga hindi pa nakapag-join last time. Ang pagtanda, naaral natin last time, na ang pagtanda ay para siyang unti-unting proseso na humahantong sa kamatayan, no? At alam natin na ang reason bakit tumatanda ang tao is because of the fall, dahil sa pagbagsak ni Adan, no? Ito yung dahilan o sanhi kung bakit nakaranas ang tao ng pagtanda, no? Until one dies. At naaral din natin last time, no, na ang utos ng Panginoon to honor your parents, hindi lang ito direktang naangkop sa mga direct family or direct parents mo, your mother and father. Ito din ay nasasaklaw din dito mga kapatid, itong mga lolo at lola. Naaral natin yung text na yon at nakita din natin ang relevance ng gospel sa topic na ito. At number 3, pinag-aralan natin na ang ebanghelyo, no, siya yung pundasyon sa paggalang natin sa mga matatanda, no. Dito natin ay papakita na as we love our Father in heaven, so that love that we have for God, that respect and honor that we have for God, nami-mirror natin ito sa mga matatandang magulang natin, no. So dito din natin nakikita sa gospel how should we act as sons, no? Through sa life ng Panginoong Hesukristo, He lives in full obedience to the Father at He lives for the honor of His Father. Now ngayon, pagpatuloy natin ito mga kapatid, as a preliminary, nabubuhay tayo dito sa isang panahon, no? Nasa modernong panahon tayo na sobrang nakatuon sa sarili, or we call this radical individualism, at hindi gaano iniisip sa panahon ngayon yung kapakanan ng iba, no? So we observe that na yung mga motto na live your own life or mind your own business, do whatever makes you happy. Kaya may mga delayed marriages, no? Kasi focus sa self more than others. May mga nag-a-avoid na mag-children or magkaanak. At also, may mga distrust sa mga different institutions because yan po yung social climate na kinabibilangan natin sa panahong ito, no? May mataas na emphasis doon sa individualism. So, ginugugol exclusively ang pera, lakas at oras para lang sa sariling kapakanan, right? At kaysa kapakanan ng ibang tao. I think that's the people nowadays, mga kapatid, no? Except the Christians, iba ang mga Kristiyano. Now, ang mga magulang na may sakit, all of us meron tayong lolo at lola, and some of them, yung mga nag-reach na ng 80, 90, or even 70,
nagkakaroon na sila ng sakit, no? Kahit hindi sila abusive sa kanilang pangangatawan, nagkakaroon sila ng sakit at tumatanda sila. Madalas tinitingnan sila ng marami na parang ito si lolo at lola kasi kailangan mo na silang aarugahin, no? Parang naging in a sense pabigat na sila sa iyo dahil sa mga gastusin sa gamot. Kailangan mo siyang paliguan, kailangan mo siyang tulungan sa kanyang pagkain, at medyo cost prohibitive ito, no? Kasi gagastos ka talaga not only for your own family but also for them, no? Kaya pag meron tayong mga matatanda talaga na mga magulang na who cannot provide for their own, medyo magastos talaga ito. Now, to show care and love for them, yes, pwede siyang maging burdensome activity, pwede siyang magbigay sa atin ng kabigatan, and it takes a portion of our time that could have been spent on some other things na sa tingin natin mas kapaki-pakinabang kaysa sa atin. But the fact of the matter is this: lahat tayo mga kapatid, no, tumatanda. Kung sila matanda na ngayon, tayo din, papunta din tayo sa trajectory na yon. And growing old while enduring sicknesses, matanda ka na tapos meron ka pang iniinda na mga sakit, no, or karamdaman, isa ito sa pinaka-difficult part of life's journey on earth. Ang pinaka-flowering yung kabataan natin, no, when we are in youth, na wala pa tayong iniinda na mga karamdaman, pero pagtanda natin, kahit di ka pa abusive sa katawan mo, may experience mo itong mga sicknesses, maging prone ka sa maraming sakit. And in fact, sabi sa World Health Organization, no, na ang common conditions daw pag tumatanda na yung tao, makakaroon na sila ng hearing loss, cataracts, refractive errors, back and neck pain, osteoarthritis, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes, depression, and whatnot. Darating yon sa iyo pag ikaw ay tatanda na, no? Prone ka sa mga ganong sakit. And it's a fact of life, no? So, siguro mapapansin mo yung mga lola natin na sumasakit na yung mata kahit nagbabasa lang ng ilang portion, no? Sa pinapabasa natin ng Biblia, sasakit talaga agad ng kanilang mata. They have this hearing impairment, ang kanilang eyesight, no? Ang vision nila lumalabo na, ang kanilang paglalakad, hindi na din sila gaano kalakas, no? May mga pananakit na silang na iniinda habang sila ay kumikilos. And as we grow old and get sick, mapansin natin, siguro nung kabataan natin, medyo independent tayo, no? Pero as you grow old and you grow old and get sick, we become increasingly dependent. Marirealize natin na napaka-dependent ko na ngayon. I no longer have the strength that I had before. Our independence gradually diminishes as time goes by, no? Yun po yung mangyayari. And day by day, habang ikay tumatanda, posible, no, may ilan who's wrestling against anxiety kasi natatakot sila about sa fear of death. Or baka may sakit sila na dadako sa kanila na posible silang mamatay. So medyo futuristic itong mga matatanda base sa aking pag-aaral, no? Mangangailangan talaga ang tao ng tinatawag na companion o kasama. Pero papansin niyo ba, pag matanda na talaga ang tao, kahit sa church, no, konti na lang yung lumalapit. Bakit? Kasi hindi na sila makaka-relate masyado. Pag kinakausap mo yung matatanda, siguro na-feel mo parang hindi nila madaling maintindihan yung sinasabi mo. Right? Kaya yung mga kabataan, hindi masyadong lumalapit sa mga matatanda, which is wrong, mga kapatid, no? So, sila kailangan nila, they need companion o kasama, at lubos mong kakailanganin ang mapagmahal at maunawain na mag-aaruga mula sa iyong pamilya pag ikaw'y tatanda na. Need mo talaga ng family that will be there for you, na mananatili sa iyong tabi pagdating mo sa sandaling ikay tatanda at manghihina na. Siguro yan yung nakakalungkot, no, kung ang isang partner sa buhay mo unang nawala
Tapos ikaw na lang tatanda mag-isa. Tapos malayo ka pa sa pamilya mo, no? So, nakakalungkot yun. But, even though, even though merong ganong mga pangyayari sa buhay natin at mangyayari talaga yan sa buhay natin, mga kapatid, no? Ang comfort natin dito is alam ng Diyos ang mga paghihirap na dulot ng katandaan. Hindi ito absent sa kaisipan ng Diyos. Hindi din siya nasusurpresa na ito yung mangyayari sa iyo. Alam niya itong mangyayari. All the episodes and moments of our life, He knows it. At tinatawag niya yung mga Kristiyano na iparamdam sa mga matatanda ang Ebanghelyo, hindi lang sa theological, no? But sa konkretong pag-aaruga at pagbibigay ng pag-asa sa kanila. So, I understand, no, na siguro yung lolo at lola natin, nung maliit pa tayo, or mama at papa natin, tinuturuan tayo ng gospel, kinakatikais tayo ng gospel, right? Pero alam niyo ba, pagtanda nila mga kapatid, posible yung itinuro nila sa inyo, nakakalimutan na din nila. Kasi magkakaroon sila ng problema sa memory, di ba? So ikaw ngayon, isip bawi mo sa kanila, sa kanilang kabutihang ginawa sa iyo, i-guide mo din siya, tuturuan mo din siya ulit, ipaalala mo sa kanya yung gospel at ipakita mo concretely sa pag-aaruga mo sa kanya. So, in the time na yung mga lolo at lola natin, tatanda na, yan na yung best time that we help them understand the gospel and the penalty of sin, which is death, no? Yun na yung perfect time. Ngayon na nagkakasakit sila, ngayon na nanghihina yung katawan nila, madali mo na lang maikwento sa kanila na lahat ng ito mangyayari sa tao dahil sa kasalanan. Merong pagbagsak na nangyari, right? Ma-explain mo na yun sa kanila ng maayos at maiintindihan nila yung pangako ng Ebanghelyo ng madali. Kasi nasa point na sila ng kanilang buhay na nanghihina na sila at kailangan nila ng hope, no, sa kanilang buhay. And this is the best time that we show our care, respect, and love now that they are experiencing the worst days of their lives. Pagtatanda ka na, yun na yung worst days of your lives. Kasi mataas na mas greater na yung impact ng fall ng kasalanan, yung penalty ng sin sa iyo. 'Di ba? You are corrupt, your body corrupts. Kahit ano pang gagawin natin na surgery, tatanda tayo. Naaral natin yan last time, right? So, first, titingnan muna natin mga kapatid, the God who sees the suffering of age. Now, sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember also your Creator in the days of your youth, right? Alalahanin mo yung Creator mo before the evil days come. Yung evil days, ang tinutukoy po dyan sa evil days, sabi ng mga commentator, yan na yung pagtanda, no? Pagkakaroon na ng sakit. In fact, one Baptist theologian, si John Gill, sabi niya, bakit evil days yung pagtanda na? Because sabi niya, evil siya with respect to the evil of affliction and trouble which attended as various diseases. Lalabas na yung mga various diseases mo sa pagtanda mo, manghihina na yung katawan mo. Kaya in that sense, dahil sa greater suffering na ang ma-experience mo, kaya siya evil. Magdedecay na yung katawan mo. Darating tayo niyan mga kapatid, no? Sa puntong yan someday. So, important to note na since sinabi ng scripture na evil days yun, nakikita yun ng Diyos ang mangyayari sa nalalapit na wakas ng ating buhay dito sa lupa. So in other words, parang ganito yung buhay. Nabuhay ka, pinanganak ka, nagmamarcha ka papunta sa sementeryo. Okay? Yung pagtanda mo, yan na yung papunta ka na sa malapit na sa end sa buhay mo. No? Kasi ang buhay natin para lang siyang vapor, no? Mga kapatid. So, pero even though may mga mahihirap na porsyon ng buhay natin na mangyayari sa hinaharap, nakikita ito
ng Diyos, no? Sa Isaiah 46:3-4, sabi dito, "Listen to me, O house of Jacob, all the remnant of the house of Israel, who have been born by me from before your birth." You have been born by God, no? Inaakay ka ng Diyos from before your birth, carried from the womb, even to your old age, no? So we've been born by God, parang isinakay tayo ng Diyos sa kanyang back, no? Dinadala niya tayo by His providence even sa pagdating ng ating pagtanda. "I am He, and to gray hairs I will carry you." So kung ikay natatakot sa pagdating ng ayong pagtanda, may pangako ang Diyos sa mga Kristiyano, mga kapatid, no? "I will carry you all throughout your life," even sa pagtanda mo. "I have made, and I will bear, I will carry, and I will save." Napakagandang verse no, na comfort sa mga matatanda. Psalms 139:16, "In your book were written, every one of them," sa book of life, kung may book man ng ang Diyos, no, so to speak, kung saan lahat ng detalye, lahat ng moments ng buhay mo, naisulat na yon lahat ng Diyos, no? That days that were formed for me, naisulat na sa libro ng Diyos. So walang moment sa buhay mo, even sa hinaharap, na magiging anxious ka, na hindi na nakasulat sa aklat ng Diyos. Alam na niya at tiyak na mangyayari ang kanyang itinakda para sa buhay mo. In Psalm 71:17, 18, mga kapatid, no? Kaya mapapansin natin, kahit itong psalmist, may pag-asa siya of the coming years of old age. Bakit? Sabi niya dito, "O God, from my youth, you have taught me, and I still proclaim your wondrous deeds. So even to old age and gray hairs, O God, do not forsake me." So, ganun po ang Diyos. Huwag po nating iisipin, no, na kinalimutan na tayo ng Diyos kung tayo ay tatanda na at magkakaroon na tayo ng sakit. Hindi po, no? Pwede ka pong tumawag sa Diyos at ikay kanyang i-comfort sa kanyang salita. So, ang point dito, ang kabuuan ng ating buhay, no? From first to last, mga kapatid, from start to finish, umpisa hanggang katapusan, kung paano siya naging merciful sa iyo from the very beginning, from the start of your existence, ipagkaloob din niya ito hanggang sa wakas. Especially if God is your Father, no? If you believe in the Lord Jesus Christ and you have been adopted by His children, under ka sa protection and care ng iyong Ama. At hindi siya derelict at irresponsible na Father na pababayaan kanya, aalagaan at aarugahan kanya dahil siya ay matuwid na Ama. So, sabi dito sa Psalms 103:13-14, kagaya daw ng Ama, as a father that shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. For He knows our frame. He remembers that we are dust. Alam niya yung ating weakness. Alam niya yung ating limitation dito sa mundo. But He, despite the finitude of life, despite the limitations of life, no? He is a good Father to those who believe in Christ. Okay? So next, ang comfort dito, mga kapatid, as we age, habang tayo, since tayo talaga, darating talaga tayo sa pagkatanda, as we age and feel the increasing effect of sin, as we get weaker, the promise of God's providence and eternal life becomes even more comforting to us, no? Siguro pag ikaw ay malakas pa ngayon, na wala ka pang sakit, right? Posible na ang idea na ang Diyos magko-comfort sa iyo, siguro hindi mo pa siya masyadong ma-appreciate. Why? Because you feel comforted with life. Parang maayos naman, wala akong karamdaman, maayos yung buhay ko, wala akong sakit. So parang hindi ma-appreciate ng mga youth, no? Pero pagdating sa iyong
pagtanda, even ang promise na darating ang panahon na wala ng paghihirap, wala ng sakit, wala ng suffering, yun ay napaka-comforting na sa'yo. So the youth who are healthy and strong may not appreciate it now, but soon when you grow old and feel helpless and weak, the promise that there will be no more sickness, no more suffering, no more pain is something that gives hope when the vanity of life becomes more visible and more real to us. And that's why merong research, mga kapatid, na hindi lahat nag-grow old, hindi lahat ng mga matatanda ay merong mga depression, merong mga anxiety. Merong mga healthy na mga old people, no, na parang they come to terms into death. They understood na mamamatay sila at tatanggap na nila sa buhay na nila yon. At meron silang hope, no? At sabi dito sa EBSCO, isa to sa mga well-researched na website, ang kanilang mga articles. For some people, this end-of-life reflection brings about this depression and despair, no? For some people, right? Magbibigay ito ng depression, itong buhay na ito, especially matanda na sila. However, this is not universally true. Many people attempt to meet death on their own terms with dignity. If a person's reflections on past events in their lives are positive and issues resolved, she may be comforted by religious faith. So, even ang mga religious faith, mga kapatid, no, ay nagbibigay siya ng comfort sa mga matatanda na hindi sila magiging anxious. Meron tayong solid faith, no? Merong gospel na ipinangako sa atin that after the end of this life, there will be an immeasurable weight of glory na ating ma-achieve. So, this is still a hope. Kailangan natin ng hope, no? Sabi ni Kathleen Nelson, the hope lights up the suffering. So, ito yung nagpapagaan sa ating suffering. Kasi kung wala kang hope after death, pag namatay ka, wala kang hope, napakabigat nun, no? Sa buhay mo. Kaya na-develop yung logotherapy, no? Na magbibigay ka ng purpose sa isang hopeless na tao para siya ay malighten yung kanyang burden, mga kapatid, no? So the hope lights up the suffering in a multitude of ways. We believers do not grieve as others do who have no hope. Our hope applies the only effective salve. Ito yung pinaka-the best cure talaga. Yung gospel, mga kapatid, sa panahon na tayo tatanda at manghihina at makakaroon ng sakit, dito makikita na napaka-relevant ng gospel hope. Especially kung tayo merong incurable sickness. Let's say, wala na talagang cure sa sakit mo, no? Saan ka ngayon magkikling ng hope mo? Diba? Nothing else can give you hope other than the gospel, the promise of eternal life. Okay? So, 2 Corinthians 4:16, this light momentary affliction preparing for us an eternal weight of glory. So, may hope after death, mga kapatid. Now, ngayon, dito tayo sa pinaka-importante, no? Kasi nasa practical part na tayo ng book, no? So, the believers and our sick, aged parents. Nakita natin yung comfort, right? Na may Diyos na nakakakita ng suffering ng old age. Now, ngayon, as believers, ano bang mga wisdom kailangan natin in dealing with our sick old parents, no? So, may ilang wisdom dito na kinuha ako, mga kapatid, na baka pwedeng maging applicable sa atin. Okay? So, first, in general, dapat makadevelop tayo ng eyes like God's for their suffering. As God has compassion for all that are sick, right? Nakita natin si Christ is healing the sick. He cures their illnesses, right? It shows that God cares about the sicknesses and the suffering of this present age. Now, since that's how God sees suffering, He sees it with compassion and care. So tayo din, dapat makadevelop din tayo ng ganyang eyes, no? Ganyang pagtingin sa mga naghihirap, no? So what do you feel when you see someone suffering, no? When you see someone who is sick? Do you have an eyes like God? Do you feel compassion, no? Yun yung i-develop natin.
So first, ito yung mga things to do and things to avoid, no? So first, tatalakayin muna natin. Pag meron na tayong mga matatandang may sakit na mga magulang, ito yung kalimitan, no? It's to pretend versus to be true. Okay? Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? To pretend, sa libro ni Kathleen Nielsen, sometimes we deal daw by pretension. What does this mean? It means to deny the reality of sickness and old age. Example, no? Sometimes nagbibigay tayo ng false assurance sa ating mga may sakit na lola at lolo, no? We make false assurance that the medicine will definitely heal him or heal her. We have the best doctor, gagaling ka at lalakas ka. Hindi ka na makakaroon ng sakit. No? So, we tend to compare, and sometimes, ang ginagawa pa natin, not only naggagawa tayo ng false assurance, instead of saying, we will pray that the Lord will use the medicine as a means na pagalingin ka. Diba? Imbis maging true ka sa Kanya, binibigyan mo siya ng false assurance. That's wrong. And number two, para ma-comfort natin siya, because ayaw natin, parang allergic ang tao na makita na nanghihina siya o nalulungkot siya, sometimes we make this pretension by saying, ay, wala yung karamdaman mo sa karamdaman ng isang kakilala ko, mas worse yung sa kanya, wala yan sa iyo. Diba? And that is wrong. Hindi po siya tama na way ng pag-deal, no? Kasi to try to avoid, sabi dito ni Kathleen Nielsen, to try to avoid true suffering or to pretend that the suffering is less than it is, hindi po siya nakakatulong, no? It only leaves the sufferer to suffer alone. Kasi it creates an idea sa kanya na binaliwala mo lang itong nararamdaman ko, then you don't understand what I'm going through. Right? So, hindi siya tama na ayaw mong makinig ng negative na sinasabi niya. Wala yan, huwag mo yung isipin. Right? Let's not do it. No? That's pretension and that's wrong, mga kapatid. Sometimes, even if the person is already worsening, may mga times pa na nag-worse na yung tao, we tend to lie and tell him that he is strong. Ay, malakas pa to si Papa, wala to. 'Di ba? Malakas pa to si Mama. And so it creates a different perspective on the person who suffered. Pero anong sabi ng Bible, no? Hindi tayo tinuruan na mag-lie sa kanya. Right? Minsan, kahit lalo nang lumalala ang kalagayan ng isang tao, no, may tendensya tayong magsinungaling at sabing malakas pa siya. Pero ano sabi sa Bible? Rejoice with those who rejoice. And weep with those who weep. Okay? If siya'y nalulungkot, it's not the best way na pigilan siyang malungkot, no? Or pigilan siyang masaktan, no? Hindi po siya kailangan ganun. Kasi ang lesson dito, sometimes the most comforting way to deal with them is to listen and acknowledge the reality of their sufferings. I-acknowledge mo na real na may suffering siya, na may iniinda siya, na may karamdaman siya, no? They will feel better when they know that you know or that you are aware of what they are going through. Diba? Sometimes it gives comfort to them, the mere fact that there's a listening ear na nakikinig sa kanilang mga pag-iyak, sa kanilang mga kalungkutan. In one way or the other, it gives comfort to them, no? Na alam nilang ramdam mo or batid mo ang kanilang pinagdaanan. So this is coming from the book, mga kapatid. So, ang hope dito, hindi ka lang makikinig din sa kanya, no? Habang siya sinasabi niya yung sorrow niya, yung kalungkutan niya, sa kanyang karamdaman, sa kanyang mga pain, magbigay ka din ng hope sa kanya, no? Hindi mo siya iwanan doon na hopeless. Ipapakita mo sa kanya na you know, you understand, you're aware, napakinggan mo siya sa kanyang kalungkutan. But at the same time, paalalahanan mo ang iyong naghihirap na ina or ama sa mapagmahal na paraan, in a loving way.
na ang pinagmulan ng pagdurusang ito ay ang fall. You go back to the story of the gospel at sabihin mo sa kanya na maaari siyang umasa kay Kristo sa gospel na tapat na nangangako sa mga sumasampalataya na aalisin niya ang lahat ng kanilang pagdurusa at sakit, mga kapatid, no? So, ang caution natin, ang ano natin dito, mga kapatid, is remind your mother or father, right, na merong gospel promises. So, sa mga suffering, you have to be true, no? Huwag mo na lang siyang bigyan ng false assurance, no? Next, how about kung ang parents mo hindi lang nagsasuffer sa sakit, no? How about dying na siya? Alam mo talagang mamamatay na talaga siya. Sinabihan ka na ng doktor, no, na mamamatay na siya. What are you gonna do? Sometimes nafo-fall ang mga tao dito sa maling suggestion, no? They tend to say, "No, you're going to live many years." You're a fighter and you can pull that through. God will not allow you to die, no? Parang alam mo yung plano ng Diyos para lang talaga ma-comfort lang, mga kapatid, no? Yung mga ganitong attempt sa pag-comfort, hindi ito nakaka-comfort, no? Which na it can cause more harm than good ang ganitong mga way. So, as to death itself, sabi dito ni Kathleen Nielsen, how much better to name it, no? And help our loved one face it. Kasi kung di mo sasabihin sa kanya yung reality ng death, na siya is on that particular trajectory, that person will not be prepared to face death. Kasi sinasabihan mo siyang malakas siya eh. Imbis na maihanda niya yung sarili niya, na before death comes, malapit na siyang mamamatay, ihanda na niya yung sarili niya, no? Hindi na. Kasi, binigyan mo siya ng ibang mga narrative, no? So, rather than to avoid its reality and its magnitude, death will break in and mock all our pretenses. Kaya makukonsensya tuloy yung mga tao na nagbibigay ng false promises, suddenly kinuha, namatay yung tao. Pinaasa mo siya ng hindi tama, no? Pero this is very sensitive, mga kapatid, no, na bagay. But before that, makikita natin sa text sa Bible na hindi masama that we know our end, no? Kasi sa Psalms 39:4-5, "Oh Lord," si David, sabi niya, "make me know my end," no? "And what is the measure of my days? Let me know how fleeting I am." No? Let me know na ako'y mamamatay lang din, na ako'y mawawala lang din dito sa mundo. "And behold, you have made my days a few hundreds." Sa translation yan sa Hebrew, hebel, no? Parang vapor na panandalian. Ang pangalan ni Abel, no? Kaya ang Abel translated sa Hebrew, hebel, no? Kaya madali lang din siya namatay, no? So, parang ganun ang buhay in general, mga kapatid, na fleeting lang, and it's not bad that we know na mamamatay tayo. It is better. But you don't share it, mga kapatid, since sensitive ito, baka mamali ka ng way ng pag-share mo, mamamatay agad yung tao, no? So, this is so sensitive, so we have to share death wisely and carefully. So, hindi pwedeng ma-frighten tuloy siya. Mamamatay na ako. Tapos sa grabing shock niya, nagulat siya, namatay tuloy ang tao dahil sa ganon. So, hindi po siya right way, mga kapatid, no? So, you don't share it to frighten the person, causing heart attack and other sickness. So, sa Proverbs, no, there is one whose rash words like sword thrust. So, hindi pwede yung rush words. Rush mo lang sasabihin sa kanya yung death, mga kapatid. Ano kayang recommendation natin? Paano natin isi-share sa mga magulang natin na parang alam natin na mamamatay na talaga sila? How are we going to talk about death? Pwede mo siyang, may mga examples akong nabasa, mga kapatid, no? While I was reading other books as well, nakita ko na they sit alongside with their dying parents. Binabasahan niya ng Psalms. "Although I walk in the valley of the shadows of death,
I will fear no evil. Binabasahan niya about sa mga text ng death and coupled with promises. Kumbaga, hindi mo sabihin, mamamatay ka. Pwede mo sabihin na death can come to all of us, no? In a general way, no? Pero ito yung sabi ng Bible. Kwentuhan mo siya, no? The way you adjust for young kids, mga bata, mga anak natin, binabasahan natin ng Pilgrim's Progress, kahit hirap sila makaintindi, sinusubukan natin. Why not do that kind of effort to them also who are old and dying, mga kapatid, na magde-depart na dito sa buhay. So read the Psalms and explain that death happens to everyone, even to the Lord Jesus Christ, even ang ating Panginoong Jesucristo. He died, right? He died also in order for us to be saved and to have eternal life. So, anong punto dito, mga kapatid? Speaking truth is always better than pretending. Okay? Speaking truth is true compassion. Kasi yung pretension lang yung compassion na ginagawa mo, hindi yun tunay na compassion, no? So, continue. Sometimes, nagpo-fall tayo dito sa number 2, to cuddle or to be straightforward. Itong to cuddle is to display a form of sympathy that does not address the problems of needs. Kumbaga, kita mo yung nanay mo na nagkakasakit, no? Parang pinapakita mo na parang emotionally sad ka o naglament ka or na somebody should care about you, umiiyak ka ng todo para sa kanya, parang pinapakita mo ang emotional love mo sa kanya, pero you are not addressing the simple or basic needs of an old suffering parents. Kasi dito, mga kapatid, no, nakita ko dito na yung sa mga matatanda pala, naintindihan ko dito sa librong to, na even pala yung small things that we consider small things are actually big things para sa kanya. Kahit yung pangako mo daw na sasabihin mo, bivisit kami next month, ha? Ikikip daw yun ng matatanda, no? They will, maniniwala talaga sila doon sa iyo. And it means a lot to them na ikaw ay pupunta talaga, no? Sa ganon. Sometimes, mga kapatid, may mga time na may mga needs sila na kailangan silang paliguan, kailangan sila bihisan, kailangan sila magpalit ng ng kanilang unan, yung mga things, no? Ma-focus ka pagtingin, ano bang kailangan mo, nanay? Gutom ka ba? Or gusto mo bang palitan ko ito yung damit mo? Yun. It answers the little needs of them, no? Sometimes yun yung kailangan natin, maging straightforward tayo sa kailangan. Hindi yung bibisita ka lang, magkwento-kwento ka lang ng konti, ini-enjoy mo siya sa some other things, pero you're not addressing their simple needs. Next is to patronize, mga kapatid. To patronize or to stand alongside. So itong to stand alongside, parang kang companion na inaalalayan mo siya. To patronize, parang superior over the old people, no? So, ano bang ibig sabihin nito, mga kapatid, no? To patronize the feeling of being superior over the suffering elderly and treat them as little children. Pansin nyo yan, pag may tumatanda na, papansin ko sa mga kapitbahay namin, parang sinisigawan na lang yung matanda. Sabi ko sa'yo, huwag kang lumabas ng bahay, matulog ka lang. Parang hindi kinaganon yung narinig ko talaga, no? Parang pinasinigawan yung matanda. And come to think of it, meron pa din silang will sa kanilang sarili, no? And you don't need to impose your will. Kahit alam mong mas maganda yung gusto mo na mangyari sa kanila, may sarili pa din silang will. Huwag mong tanggalin yon sa kanila, no? You can just give advice. Baka mabinat ka kung lalakad ka ng without help. Gusto mo bang? So, ang proper mong gawin, paano ba kita? Gusto mo tulungan kita para makapunta ka doon sa lugar na gusto mong puntahan. That's standing alongside. Iba yung parang inaano mo siya, no? Na para kang superior or para tayong superior sa kanya. For example, sasabihin ng lola, ayaw ko pang maglakad sa mesa.
sasabihin niya sa iyo yun. Sasabihin mo, huwag na nga, umupo ka na lang dyan. Hindi po tama yun, mga kapatid, no? Ang right way is, need mo ba ng help, Lola? Baka matumba ka dyan, di ba? Tutulungan kita pumunta doon, no? So, I'm not saying na nagawa ko, ganito ako ka-gracious, mga kapatid, no? Pero ito yung bagay na dapat pala nating gawin, no? Na dapat ganito pala tayo. Or, another example, okay, Lolo, inom na tayo ng gamot, ha? Good boy. Sasabihan mo, parang tinitreat mo siya na bata talaga. Sinabihan mo, good boy, no? Inom na tayo ng gamot, Lolo, ha? Or sasabihin mo, Lo, oras na ng gamot nyo. Pwede na po kayong uminom ng gamot. Need nyo ba ng tubig? That's how we do it. And number 3, ito pong sinabi dito na example, nako si Lola talaga, pang ilang beses na nawala yung salamin mo, no? Sometimes nawawala kasi prone talaga yung salamin na mawala, maiwan ng mga matanda, tapos hirap na sila maglakad. So, hindi siya tama. And why? Humility calls us not to stand above our parents with critical, superior, or resentful spirits, but to stand alongside them, na helper tayo nila, no? Kasi nasa pinakamahirap na sila na sitwasyon ng kanilang buhay. If you love your parents, that is the perfect time na ma-express mo yun sa mama mo, sa lola mo, na mahal mo sila. To stand alongside with them, acknowledging that we are likewise needy along with all God's creatures. Nung bata ka pa, no? I said this last time, nung bata ka pa, kahit unreasonable yung mga pag-iyak mo, mga demands mo, kahit bigla kang tumatay nang hindi ka nagpapaalam, sila ang nagtitake care sa'yo, mga kapatid, no? Sila nag-aalaga sa'yo. Unconditional sila, kahit gusto pa nilang matulog, dahil umiyak ka, gigising talaga sila for you, right? Now, na nabaliktad na yung sitwasyon, they are the ones who are in need of these things. Then, making good return. No? Sabi sa sulat ni Pablo, yung mga widow na wala na silang pera para sa kanilang sarili, din na kayang mabuhay. Now, make a good return to them. No? Bumawi ka sa kanila, mga kapatid. So, pero may challenges, mga kapatid, no? Kasi hindi naman lahat ng family perfect family, right? Okay lang siya, parang sasabihin natin, ayos yun kung mabait talaga si mama at si papa, no? Kung responsible si mama, si papa, hindi ako sinaktan, hindi ako inabandon, okay yun. Pwede ko yung gawin. Pero paano kung may mga challenges, no? May mga sitwasyon na mahirap. So, question number 1, no? Kailangan ko pa bang magpakita ng pag-aaruga o pagmamahal sa aking mga magulang kung sinaktan nila ako noon? How about iniwan ako ng magulang ko, no? How about ginawa ng mga magulang yun sa akin? Ang minahal lang niya yung mga kapatid ko. Sila mag-alaga sa kanya. No? May tendency yan, no? Na pag hindi tayo inalagaan, we feel na I'm not obliged in any way, shape, or form na alagaan ka. Okay? So, important to note, mga kapatid, ang answer muna dito, yes pa din, no? Precisely because ikaw ay Kristiyano. And parte yun ng iyong sanctification. Now, ang pagtupad sa utos ng Diyos na mali ang spelling ko dito, mga kapatid, no? At tulungan ng ating matatandang mga magulang ay maaaring maging napakahirap, lalo na kung tayo'y kanilang pinabayaan, sinaktan, o hindi naging responsable sa atin. True yun, no? I-acknowledge natin yun na mahirap yon sa isang anak. Pero ito yung sabi ng Biblia, mga kapatid, no, sa 1 John 4:10. In this love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought to love one another. So dahil na-receive natin yung klaseng unconditional love ng Diyos, na imimeror natin siya doon sa ating mga magulang, kahit na yung mga magulang natin undeserving. Kasi without the love of God, hindi mo kayang mahalin yung tao na yon, right? Because you haven't experienced
kung ano yung pag-ibig ng Panginoon para sa isang undeserving na tao. Pero dahil naintindihan mo na minahal ka ng Diyos sa kabila ng pagiging rebellious mo, sa pagiging pagsupil mo sa Kanya mga kautusan, sa hindi mo pagsunod sa Kanya, sa hindi mo pagmahal sa Kanya, minahal ka pa din niya, at dahil na-receive mo yung love na yon, therefore, iminimero mo yun sa Kanya. China-channel mo yung love na yun na natanggap mo sa Kanya. Kaya tatanungin ng mama mo, bakit mo pa rin ako minahal kahit di ako karapat-dapat? Dahil minahal din ako ng Diyos kahit ako'y di karapat-dapat. No? You can explain better the gospel kung gagawin mo yung bagay na yun. And sabi ni Jim Newheiser, ito yung dapat gawin natin, no? Imperfect parents meron tayo, right? Imperfect yung parents natin. Affirm whatever you can honestly affirm about your parents. It is perhaps too easy, napakadali for many of us to look back and remember what our parents did wrong, right? Easy para sa atin na mag-accumulate ng mga maling nagawa ng ating mga magulang, eh? It's too easy in raising us and to recognize their present faults. Pero they may already be well aware of our complaints against them, no? But what are we going to do? We should make every effort to acknowledge their noble qualities and to express appreciation for the ways that God has blessed us through them. Kasi nabubuhay tayo sa fallen world. Lahat sila apektado sa kasalanan. Our parents are sinful parents as well, no? So, hindi lang natin titingnan yung mga negative na na-cause nila sa atin. Marami yon at alam yun ng Diyos. Pero, isipin mo din na marami din mga blessing na dumating sa'yo dahil ginamit sila ng Diyos para sa'yo. So let us remember on the good things and possible things that they have done for us, mga kapatid. Okay? So question number 2. Okay? Kailangan ko bang okay? Paano ko matutupad ang aking tungkulin sa aking matatandang mga magulang kung sila'y nakatira sa malayo? Paano kung nasa malayong lugar sila? Paano ko ma-express yung care at pag-ibig ko sa kanila? So, we pay, kaya may tinatawag na regular visitation. No? Healthy para sa isang magpamilya na magkikita, magko-communicate sila always, no, mga kapatid. Sabi dito sa libro, Honoring the Elderly, sa Presbyterian guy na nabasa ko, mga kapatid, nagsiseries din siya about sa elderly. Hindi ko pa, sa first chapter pala ako sa book niya, pero nagustuhan ko na, parang babasahin ko tong series niya. Sabi niya, if months go by with little or no substantial communication between retired parents and adult children, then relationship begins to wither. Para siyang nalalaya, yung para siyang dahon na mga kapatid, no? Na wither. We are creatures made with a God-given capacity for communication. Through the give and take of conversation, we share in each other's lives and grow to understand and appreciate the struggles we all face. Bakit na sila ating bibisitahin? Alam natin, nangihina na sila, tumatanda na sila. They need us, no? Mahal nila tayo. They wanted to see us, no? Kung isipin mo, mga kapatid, ang pag-visit natin sa kanila, para nakaugat din yun sa gospel eh. Binisita din tayo ng Diyos eh. Kahit sa panahon na tayo makasalanan, right? Sa panahon na tayo nanghihina, we were helpless, God visited us in Christ, no? So, in that same way, ang love din natin, the one who visits is showing love, no? Visitation is an act of love eh. So, pupuntahan din natin sila, no? Pag-express concretely ng pag-ibig natin sa kanila. So, expression is hindi man lagi, no? Priority naman talaga yung family at saka yung si God, no? Pero sila din ay maging recipiente ng ating pag-ibig. So, conclusion, kung ang ebanghelyo, no? Kung tatanungin ka, ano siguro yung pinakamahalaga at pinakamagandang bagay na pwede mong ibigay sa
ng magulang mo sa'yo. Di ba you would say the gospel? The best inheritance of my parents, it would be not the riches, not the career. These are vanities. Mamawala lang ito in the long run. But gospel ang pinaka-best inheritance mo sa anak mo, right? Yan yung best inheritance ng magulang na pwede niyang maipamana sa kanilang mga anak. And therefore, ang pinakamahalagang maibabalik ng mga anak sa kanilang mga magulang, sa kanilang pantanda. When their memory is about to fade, ang muling pagpapaalala, no, ng ebanghelyo sa kanila before they face death. And nawa, maging culture yan natin, mga kapatid, no? Ma-apply din yan natin since we have lolo and lola. Nawa, mag-shine, magdiningas ang ebanghelyo sa ating pag-deal sa ating mga parents at maging God-glorifying. I think that ends our lesson for the second part. Maybe the third part would do. Doon naman tayo sa limitations, no, ng ating pag-honor sa ating mga magulang. That's gonna be in the third part, but I think that should do it for now. Sige. Baka mayroong question sa inyo mga kapatid before we end our clarification. Si sister. Thank you dun sa lesson. Actually, habang nahihirapan akong magsalita. Nakikita ko yung sarili ko dun sa mga binanggit mo na yung pretensions. Pero hindi dahil gusto kong i-comfort siya, pero dahil may denial ako sa sarili ko. Isipin ko pa lang na halimbawa yung nanay ko, darating naman talaga siya doon. Pero iniisip ko pa lang yun, parang nahihirapan na ako. So, kaya parang yun yung nagiging parang defense mechanism ko sa sarili ko na kasi parang parang yun nga, iniisip ko pala, parang ayoko siyang tanggapin. Pero, kaya nagpapasalamat ako doon sa lesson. And, hindi ko pa, although, minsan madali kasi parang natutunan natin, pero parang ang hirap niyang i-apply. Yeah, ayun, very true. Sorry to hear about that, Sister Shera. No? I think it could, mangyayari talaga yung mga gano'n, no? Na nahihirapan tayo, especially sa sarili natin na parang di natin matanggap, no? And then we are trying to na-express natin yon sa kanila, hindi dahil gusto natin mag-pretend or lokohin natin sila, dahil sa ating sarili, dahil mahal na mahal natin sila, parang may challenges sa atin, no? So these things are wisdom, wisdom based ito sa Bible, no? Pero sometimes there are things, no, that are easier said than done, no? And kaya kailangan natin, para ma-apply natin ito, hindi tayo magtiwala sa sarili nating lakas, no? Kundi i-pray natin sa Panginoon na ma-apply natin ito sa ating mga magulang na mga may sakit or mga matatanda na or dying, need pa din natin ng biyaya, hindi lang sa knowledge na na-feed sa atin, maging sa pag-apply, kasi which is the most difficult part. Okay? Thank you, sister, for sharing. Sige, sis, Sister Elena. So, salamat po sa message. So, ito ay, kumbaga, yung kanya future. Sa akin, past tense na. So, yun pong sa akin naman, gusto ko lang i-share na yung kanina, yung sa mamamatay na. So, yun po yung isang mahirap na yung pagbigay ng assurance sa kanya na tama yung sinabi nyo na hindi nyo dapat bigyan ng assurance na yung hahaba pa, pero alam mo naman, kita mo naman na talagang maikli na. So, yun pong part na nung nasa hospital, si nanay 2 beses siya na hospital ng medyo grabe na almost, na talagang tinapat na kami ng doktor. Tapos si nanay, meron siyang hindi talaga, ayaw talaga niya sa hospital. Tapos syempre, i-ICU siya. So, yun yung painful sa aming magkakapatid. Na-ICU siya na hindi namin alam na paglabas niya kung buhay pa ba siya or so yun yung mahirap sa desisyon. Pero yung time na meron na ulit siya, nakakarinig na ulit siya, hindi pa siya well, pero nakakausap na namin siya.
yung natatandaan ko na binanggit ko sa kanya na dadaan tayo lahat dyan, Nay, mauuna ka lang muna. So, yung Psalm 23 talaga yung Yeah. binabanggit ko sa kanya na yung shadow of death. Sabi, dadaan tayo dyan, Nay. Praise God. Mauna lang kayo. So, mas mauna yung makita ang Panginoong Jesus. So, yung excitement, dapat yung i-ano natin sa Kanya. Tapos, makikita tayo doon. Kasi, syempre, yung pain nung pagwalay eh. So, yun din yung masakit sa Kanya. So, salamat dun sa message. Parang bawat point na na didiscuss kanina, naalala ko yung how we care for our mother din. Tapos yung talagang mamamatay na siya. Tapos yung mga kapatid na nag-visit, tapos kumakanta ng hymns, talagang cherish niya yun. Wow. And tama yun, totoo na pagka sinabi niyang pupunta, halimbawa, dadalaw, talagang tatanungin niya yun. Totoo talaga yun na naaalala talaga nila. So, malaki din ang encouragement din ng kapatiran. So, salamat sa Panginoon, si Ina ay member ng church, especially yung TBC na talagang nagke-care talaga sa mga sa indeed. mga elderly. So, malaking blessing yun at sana sa lahat ng mga elderly sa atin ay maibahagi natin yung pagmamahal na yun dahil dahil tayo Kristiyano, sabi nga dun sa mensahe mo kanina, at tayo ay gagamitin ng Panginoon na maging comfort sa kanila sa pagpass nila doon sa shadow of Right. death. Salamat, sister, for sharing that. Naihanda talaga si nanay. You spoke truthfully sa kanya. At I believe na ihanda niya yung sarili niya yun, sa pagdating ng kamatayan. At dahil sa ebanghelyo din na kanyang napakinggan. So, thank you for sharing, kapatid, sa I think last na lang siguro, kasi tayo. Si sister, I think, sige, sis. Si sister, Sorry, medyo late na, pero gusto ko lang sabihin, kasi yung nanay ko nga, nung namatay siya, at siyempre talagang nakakalungkot. Pero parang ang nagbibigay sa akin ng comfort ay yung the fact na I did my very best na i-share ang gospel. And I know na for so many years, ay pumupunta kami doon, I miss a lot of mga activities sa church. So yun ay very comforting. Amen. Na siya'y nawala na. Praise God. Despite kung hindi man siya naging Kristiyano or what, but that is a comfort. You did your best, tita. Salamat doon. Napaka loving nun. Sige, si Brother Manolo, last na lang talaga. Sige. Hello, Brad. Ako, siguro summarize na lang kasi medyo mahaba, pero sasummarize ko na lang. Yung nanay ko, 7 years kong inalagaan. At bali, 3 kami magkakapatid. Sa akin lang naman nakaano yun. So, napakahirap talaga nung pag-aalaga sa matanda. Hindi perfect na naalaga ko ng ayos. Pero kahit papano, nung namatay siya, at the end of the day, February 4, 2008, alas 2 ng hapon, nalagotan siya ng hininga. Mula alas 12 parang alas 12 naghihingalo. Kasi hindi na namin ng hospital yun dahil sa kawalan ng pera, etc. Natatandaan ko before naman, nababasa ako ng Biblia. Tapos namatay siya, na nakapagsisi siya, at tumanggap siya sa Panginoon. Na-BS ko siya sa amazing at nakapagsisi siya. Naniniwala ako na namatay ang nanay ko na nasa langit siya ngayon. Nasa langit siya. At talagang hindi biro. Kasi naranasan ko bihisan, paliguan, buhatin. Super. Ako lang mag-isa. Ang nag-ano sa kanya, medyo nakakaano, for 7 years. Wow. For 7 years na nanay ko. Pero hindi ko sinasabing perfecto na maganda yung naging ko sa kanya. Meron ako mga nagawa na hindi negative na nag-repent ako sa Panginoon. Pero meron din naman ako nagawa ng mga positibo. At yun nga, naniniwala ko na siya ngayon ay nasa langit. Praise the Lord. Salamat doon, Brother Manolo. Sige, tayo ay lalapit sa Panginoon at manalangin. Ama namin na nasa langit, Lord, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong habag at pagmamahal sa amin, na kami, Lord, ay you're going to take care of us mula sa pagkasilang namin sa mundo hanggang sa aming pagtanda.
ikay sasama sa amin, Panginoon, at ang iyong ebanghelyo ang siyang magpo-comfort sa amin until we face death. Nawa kami, Panginoon, sa wisdom na natutunan namin ngayon, may apply nawa namin ito sa aming mga elderly parents na may mga karamdaman, at nawa makatulong kami sa kanila na mas lalong maalala nilang ebanghelyo at ang hope of eternal life sa iyong pagbabalik. Salamat sa iyong biyaya, Lord. Ikay aming itinataas, pinupurihan sa araw na ito ng iyong pagsamba. Sa ngalan ni Jesus. Amen.